ng ibang tao ang lalaki na dating bulag. Kaya nga, sinabi nila, hindi ba ito ang nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba. Sinabi ng iba, siya nga iyon. Ang sabi naman ng iba, siya ay kamukha niya. Siya ay kamukha niya. Sinabi niya, ako nga iyon. Sinabi nila sa kanya, paano namulat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi, ang lalaking tinatawag na si Jesus ay gumawa ng duwad at ipinahid sa aking mga mata. At sinabi niya sa akin, pumunta ako sa dakong paliguan sa Siloe at maghugas. Ako ay pumunta at naghugas at nakakita. Sinabi nila sa kanya, nasan siya? Sinabi niya, hindi ko alam. Salamat sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, kung ating babasahin ang buong chapter ng 1, chapter 9, is talaga makikita natin, no, mauunawaan natin ng dapat ang mangyari sa buhay natin ay kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Ngunit pinili ko lamang hanggang chapter 12 kasi masyadong madami na limitadong oras natin. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi nila sa verse 1 and 2. So kung titingnan nyo rito, nagtatanong yung mga alagad ni Jesus. Tinatanong diyan kung sino yung may kasalanan. Yung talaga, yung babae yung lalaki bang bulag o yung magulang. Kung babalikan natin kasi at babasahin natin ng Bible, no? Ang pagkakaroon ng ganitong kasakitan o kahirapan o kapansanan ay dahil sa isang kasalanan. Amen. So, doon sa mga panahon na iyon, kaya nagtatanong yung mga disipulo ni Jesucristo. Dahil ang taong ito ay bulag simula nung siya ay sinilang. So kaninong kasalanan? Sa magulang ba o doon sa anak? At doon sa mga sinabi nila doon na kasi ang kamatayan ay dahil sa ating kasalanan. O anumang kaparusahan na meron ng isang tao o kapansanan ay dahil siya ay makasalanan. Diba? Kaya sinabi dito ni Jesus na kung titingnan natin sa Bible, doon sa Exodus, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na Diyos ay mapapanughing Diyos, ibig sabihin silosong Diyos, no? Ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlong o ay kaapat na salilahi. So ibig sabihin, may kasalanan ng mga magulang na sisingilin ng Diyos hanggat sa apo sa tuhod, apo sa talampakan. Diba? So, kung titingnan nyo itong Bible na to, maaari na itong bulag na to ay dahil nagkasala ang kanyang magulang. Tama? Ngayon, sinabi naman sa Deuteronomio 24:16, hindi dapat parusahan ng kamatayan ng mga magulang dahil sa krimen na ginawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimen na ginawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siya dapat patayin. Amen? So, ito yung mga magpapaano sa Bible na maaring kasalanan ng magulang dahil siguro yung time na ginagawa itong lalaking bulag na ito ay sa pagkakasala. Diba? So, posible din na yung that time na habang pinagbubuntis ng nanay itong batang bulag, gumagamit siya ng ikakasira ng kanyang katawan. Which is sometimes nangyayari ngayon. Di ba po ba? So, pero po, nilinaw ni Jesus sa chapter 3, ang sinabi niya rito sa chapter 3, sumagot si Jesus, hindi ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang ang nagkasala. Ito ay nangyari upang
ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa Kanya. Amen? So ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon? Na dahil sa ang lalaking ito, nabulag, no? Dito magmumula sa Kanya na ang Diyos ay ating pagpurihan. Di ba po ba? Kasi kung babasahin natin yung buong chapter nga sinasabi sa inyo, ang gusto lang ng ating Panginoong Jesucristo diyan, okay, ay malaman ng buong sambayanan na dumating na. Kaharap na nila, nakakasalamuhan na nila. No? So tinutupad na niya ng ating Panginoong Jesucristo ang utos sa kanya ng Diyos Ama. Kaya dito makikita natin sa unang Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng mahalkang pari, isang bansa na nakalaan sa Diyos habang ang pag-aari ng Diyos upang mapahayag ang mga kahangahangang ginawa niya. Siya ay tumatawag sa inyo mula sa kadaliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Diba? So ang lalaking ito ay pinili ng ating Diyos upang maging simbolo ng kabutihan na pinapangako sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kung ating titingnan, no, ang lalaking ito na bulag, kung papansinin nyo rin sa ating mga talatang binasa, no, hindi siya katulad ni Bartimeus na siya ay pumilit lumapit kay Jesucristo. Pagkos siya ay nakita ni Jesucristo at lumapit. Di ba po? Nakita niya yung pinag-aiba. Amen. Amen. So ang lalaking ito ay pinili ng ating Diyos na maging daluyan, no, ng katotohanan upang mabunyag ang kabutihan ng ating Panginoon. Kumbaga, may umpisahan na. Kasi kung titingnan natin, babasahin natin yung sa ika-4 na talata, sinabi ni Jesus, kailangan gawin ko ang mga gawa niya na nagsugos sa akin habang araw